Isang masayang araw sa inyong lahat mga bata. Kumusta kayo at welcome sa ating panibagong video at panibagong pag-aaral sa ating kasaysayan. So narito tayo sa ating aralin para sa araling panlipunan para sa ika-6 na baitang unang termino ikalawang linggo. Ang ating pag-aaralan para sa linggong ito ay pagsusuri ng mga pangyayaring naganap sa panahon ng himagsikang Pilipino at pagsusuri ng mga bunga ng pangyayari sa panahon ng himagsikang Pilipino. Okay, so simulan na natin ang ating pagtalakay. Para sa ating unang sesyon, ating ngang balikan kung ano ang inyong natutunan mula sa nakaraang linggo. Ano ang iyong nalalaman tungkol sa sumusunod na mga salita o pahayag? Alam mo ba kung ano yung sanduguan? Pagtatag ng katipunan. Ano nga ba ang layunin ng katipunan? Pamunuan ng katipunan. Paano ba lumaganap ang katipunan? At meron ka bang ideya sa balangkas ng katipunan? Para sa ating talasalitaan, una ay espiya. Ano nga ba ang isang espiya? Tinatawag din itong tiktik o ito yung tao na sikreto o patagong sumusubaybay sa gawain ng ibang tao o pangkat. Letter B, himagsikan. Ito ay pag-aalsa o pagre-rebelde ng taong bayan laban sa pamahalaan dahil sa pagtutol o pagtanggi sa pamamalakad ng mga otoridad o mga may katungkulan. At letter C, sedula. Isang uri ng dokumento ng identifikasyon o pagkakakilanlan o pambuwis. Para sa daloy ng ating aralin, ang sigaw ng pugad-lawin ay kilala din sa orihinal na tawag na sigaw ng balintawak, ay pinahayag ng katipunan at naging simula ng himagsikang Pilipino laban sa Imperyong Kastila upang makamit ang kasarinlan. Alam naman natin na yung pagpunta ng mga Kastilas dito sa ating bansa ay una munang minulat nila tayo sa Kristyanismo. Pero ipinambulag nila yon sa mga Pilipino. Pero ang kanilang totoong dahilan ng pagpunta ay ang pagsakop at pagpapalaganap ng kanilang kapangyarihan at gayon din ang pagkamkam sa kayamanan ng ating bansa. Ang sigaw ng pugad-lawin ay nagmarka ng pagsisimula ng himagsikang Pilipino laban sa pananakop ng Espanya. Itinuturing itong simula ng revolusyonaryong kilusan ng mga Pilipino para sa kalayaan. Sumunod, ang mga pangunahing personalidad na kasangkot sa pangyayari ay sina Andres Bonifacio, ang pinuno ng katipunan, at ang kanyang mga kasapi. Sila ay nagtipon sa pugad-lawin upang magpahayag ng paglaban sa pamahalaang kolonyal ng Espanya. Ang mga pangyayari na humantong sa pag-aaklas sa pugad-lawin ay kinabibilangan ng patuloy na pang-aapi ng mga Kastila sa mga Pilipino, ang pagkakadiskubre ng katipunan at ang pagtatag ng kasapi nito sa pugad-lawin upang magpahayag ng kanilang pagtutol. Ang mga otoridad ng Espanya ay nagpasya na supili ng pag-aklas sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga militaryong aksyon laban sa mga revolusyonaryo. Ang sigaw sa pugad-lawin ay nagbigay ng mga inspirasyon at determinasyon sa mga Pilipino na labanan ang pananakop ng Espanya. Ipinakita nito ang kolektibong pagtutol ng mga Pilipino laban sa pang-aapi at pagsasamantala ng mga dayuhan. Ang sigaw ng pugad-lawin ay nagbigay daan sa formal na pagsisimula ng himagsikang Pilipino at nagtulak sa mga Pilipino na magkaisa at lumaban para sa kanilang kalayaan mula sa pananakop ng Espanya. Ang mga agad na bunga ng pag-aaklas sa pugad-lawin ay kinabibilangan ng pagtaas ng bilang ng mga Pilipinong sumapi sa revolusyon at paglala ng tensyon sa pagitan ng mga Pilipino at mga Kastila. Ang sigaw ng pugad-lawin ay nagbigay ng moral na inspirasyon sa mga Pilipino na maging handa sa paglaban at magkaisa laban sa pananakop ng Espanya. Ang mga layunin ng katipunan ay ang makamtan ang kalayaan ng Pilipinas mula sa kolonyal na pamahalaan ng Espanya. Ang sigaw ng pugad-lawin ay nagpapakita ng pagsisikap ng katipunan na ipahayag ang kanilang determinasyon para sa kalayaan. Ang sigaw ng pugad-lawin ay ginugunita sa Pilipinas bilang isang mahalagang bahagi ng kasaysayan ng pagpapalaya. Ipinapakita nito ang tapang ng mga Pilipino. So at inyong panoorin, maaari ninyong panoorin ng video tungkol sa
Sigaw sa Pugad Lawin. At narito rin ang link na inyong maaring tingnan. Gayon din dito sa YouTube para higit niyang maunawaan kung ano nga ba ang nangyari sa Sigaw sa Pugad Lawin. Para sa ating mga hakbang sa pagsulong, may mga katanungan tayo na inyong dapat nasagutin batay doon sa inyong napanood. Kaya siguraduhin na panoorin ang video na mula rin dito sa YouTube. Para naman sa ikalawang sesyon, narito naman ang ating panimulang gawain. Sagutin ang mga katanungan tungkol sa nabasa. So mula sa Pugad Lawin, ano ang mga pangyayaring nagpaalab sa damdaming mapanghimagsik ng mga Katipunero? Pangalawa, bakit itinatag ang KKK? Pangatlo, bakit kailangang simulan ng labanan kahit hindi pa handa ang mga Katipunero? At pang-apat, paano natuklasan ng mga Espanyol ang lihim ng Katipunan? Ayan. So maraming mga salik dito, So isa sa mga nagpaalab din, lalo na kumbaga alam natin na ang ating bayaning si Andres Bonifacio ay isang masugid na tagahanga ng ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal. Sa katunayan, inalok pa nila ni Andres Bonifacio na itakas si Dr. Jose Rizal mula sa piitan, ngunit tumanggi si Dr. Jose Rizal dito. At nang malaman ni Andres Bonifacio ang sinapit ni Dr. Jose Rizal, yung pagbaril sa kanya sa luneta, ay ito yung lalong nagpaalab, nagpaigting ng damdamin ni Andres Bonifacio na talagang labanan na ng harap-harapan ang mga Kastila. So, isa lang yan sa mas marami pang mga salik na nag-udyok sa Katipunan para maghimagsik na talaga laban sa Espanya. So bakit ba tinatag ang KKK? So dahil nga ito, alam naman natin sa panahon ng Kastila, ang isa sa mga nayuyurakan o tinatapakang mga ating mga kababayan ay yung talagang walang lakas, walang kapangyarihan at lalong walang yaman na laban sa mga Kastila. So sila yung talaga yung inaabuso at talagang inaalipin ng mga Espanyol. Bakit kailangan simulan ng labanan? Yun nga, isa ito sa mga naging problema din ng Katipunan. Naging watak-watak yung kanilang paglusob. Pangalawa, hindi ganung handa yung ating mga kababayang Katipunero na labanan. Ano ba naman ang laban ng ating mga itak, ng ating mga gulok sa mga baril at kanyon ng mga Espanyol noong panahon na yon? So paano natuklasan ng Espanyol ang lihim ng Katipunan? Napakaraming espiya ng mga Espanya. Nagbabayad sila ng mga Pilipino upang maging espiya, tiktikan, sundan yung mga hinihilala nila ng mga miyembro ng Katipunan hanggang sa kanila itong madiskubre. Okay, so ito pa rin yung ating pagpapalalim, ito pa rin po yung ating binasa at pinaliwanag kanina tungkol sa pagsisimula ng himagsikan. So partikular sa Sigaw sa Pugad Lawin. Okay. So yun nga, isang naging dahilan kung bakit hindi naging matagumpay ang iba't ibang pagsalakay ng Katipunan o ng ating mga Katipunero ay dahil sa kulang ng estratehiya, kalat-kalat na paglusob at kakaunti yung ating puwersa, hindi sama-sama yung puwersa, kaya naman mas madaling nagapi ng mga Espanyol ang mga Katipunero. At para sa ating pagtataya, sabi dito, kumpletuhin ang diagram. So, Sigaw sa Pugad Lawin, anong naging sanhi nito at ano ang naging bunga? Okay. Ayan. So, para sa akbang sa pagsulong, sagutan ng mga hinahanap na datos sa graphic organizer. Ano ba yung himagsikan? Ano ba yung layunin ng himagsikan? At sino-sino ba ang mga bayani, yung ating mga bayani sa likod ng himagsikan na ito? Para sa ating hakbang na pagsulong, okay, ito yung karugtong nung kanina. Para naman sa ating ikatlong sesyon, narito ang ating panimulang gawain. Ano ang inyong nararamdaman sa tuwing nakakakita kayo ng larawan ng isang himagsikan? Itala ang inyong mga kasagutan sa loob ng kahon. Ano ba yung nararamdaman mo? Ako,
sa aking opinyon, no, hindi matatawaran yung tapang, dedikasyon at pagmamahal sa bayan ng ating mga bayani, lalo na yung mga lumaban at nagbuwis ng buhay talaga para sa ating bayan. Hindi ba? Kung hindi dahil sa kanila, wala tayong tinatamasang kasarinlan at kalayaan sa kasalukuyan. Diba? At sa ngayon, bihira na siguro yung mga tao na kagaya nila na kayang-kayang ibuwis ang buhay para sa bayan, para sa kalayaan. Kasi ano ba yung nakikita natin sa panahon ngayon, hindi ba? Ang mga tao na sana ay tumutulong para sa kapakanan ng mga kapwa Pilipino ay siya rin gumagawa ng paraan para pagnakawan ang kapwa Pilipino. So nakakalungkot lang, no, kung nabubuhay siguro yung ating mga bayani. Ano kaya ang sasabihin nila sa klase ng pamahalaan o yung kasulukuyang hinaharap ng Pilipinas? Ano kaya ang sasabihin nila sa mga namumuno sa ating bansa na talagang binuwis nila ang buhay nila, hinarap nila ang kamatayan para lang makalaya ang bansa. Tapos heto tayo ngayon, ibang klaseng problema o krisis naman ang ating kinakaharap. Wala nga tayo sa kamay ng mga dayuhan, pero nasa kamay naman tayo ng mga ganid, no, na mga hindi man lahat pero mas marami, no? Nakikita naman natin na kung ano ang nangyayari sa bansa natin, na ang inuuna ay ang personal na kapakanan kaysa sa kapakanan ng bayan at bansa. Okay, so sulat-mulat, isa-isahin natin ang mahalagang kaganapan sa iba't ibang labanan na nangyari noong 1896 hanggang 1897 na siyang simula ng himagsikan. Narito ang mga paraan ng pagsasakato para ng gawain ito. So, bibigyan kayo maaari ng sobre isang gawain ito sa loob ng paaralan. Okay, at maaari rin kayong bigyan, no, ng oras ng inyong guro para gawin ito. So, may mga meta card dyan. At may mga pagninilay na dapat nating sagutin. Una ay ang labanan sa Binakayan. Ang labanan sa Binakayan noong Nobyembre 9 hanggang 11, 1896 ay ang tinitingnan na unang malakihang panalo ng mga Pilipino laban sa mga Kastila na bahagi ng himagsikang Pilipino. Ang mga revolusyonaryong puwersa sa pangunguna ni General Emilio Aguinaldo at Artemio Recarte ay nagtagumpay sa pagsalakay at pagtataboy sa mga Espanyol sa Binakayan, Cavite. Ang labanan ay nangyari sa Kawit, Noveleta, Imus, Bacoor, lalawigan ng Cavite. Matapos ang labanan, itinatag ng mga revolusyonaryo ang kanilang pamahalaan sa naturang lugar. Ang tagumpay na ito ay nagdulot ng pagtaas ng moral at pag-asa sa mga Pilipino na maaari nilang mapanatili ang kanilang kalayaan mula sa mga dayuhang mananakop. Ang labanan ng Binakayan ay nagbigay inspirasyon sa iba pang revolusyonaryong kilusan sa Pilipinas at nagpatuloy sa pag-unlad ng himagsikan laban sa Espanya. Narito yung ating mga pagninilay-nilay o mga tanong. Ano ang labanan sa Binakayan at ano ang kahulugan nito sa kasaysayan ng Pilipinas? So dahil sa panalo na naging bunga, no, ng labanan dito ay tumaas yung moral, tumaas yung kumpiyansa, tiwala ng mga Pilipino sa kanilang sarili na kaya nilang makamit ang kalayaan, no, mula sa mga Espanyol. So yung mga personalidad na kasangkot sa labanan ay sina General Emilio Aguinaldo at Artemio Recarte. Okay, so at iba pang mga tanong na may kinalaman sa ating binasa. Para sa sumunod na meta card, ito naman ay ang labanan sa Zapote Bridge. Sa labanan sa Zapote Bridge noong 17 ng Pebrero 1897, nangyari ang matinding tunggalian sa pagitan ng mga revolusyonaryo sa pangunguna ni General Emilio Aguinaldo at ang mga Espanyol sa Zapote, Cavite. Sa labanang ito, nagtagumpay ang mga revolusyonaryo sa pagpigil sa pag-atake ng mga Espanyol at sa pagtanggap ng mga suporta mula sa mga Pilipinong nanindigan para sa kalayaan. Ang labanan sa Zapote Bridge ay naging mahalagang bahagi ng himagsikang Pilipino na nagpakita ng determinasyon ng mga Pilipino na lumaban para sa kanilang kalayaan laban sa pananakop ng Espanya. So gayon din ang mga pagninilay-nilay na mga tanong na maaari ninyong sagutin upang higit na maunawaan ang labanan na ito. So pangatlo, ang ating meta card number 3, labanan sa Pasong Santol. So sa labanan sa Pasong Santol noong 19 ng Abril noong 1897 sa Bacoor, Cavite,
ay nagtagumpay ang mga revolusyonaryo sa pagtatanggol laban sa pagsalakay ng mga Espanyol. Pinamunuan ni General Emilio Aguinaldo at iba pang leader ng katipunan ang labanang ito. Ipinakita ng labanan ang determinasyon ng mga Pilipino na lumaban para sa kalayaan laban sa pananakop ng Espanya. Matapos ang labanan, nagkaroon ng dagdag na lakas at inspirasyon ng mga Pilipino sa kanilang laban para sa kasarinlan. Sa labanang ito, namatay ang nakatatandang kapatid ni Emilio Aguinaldo na si General Crispolo Aguinaldo dahil sa matinding sugat na natamo niya. So kung mapapansin natin, itong tatlong labanan ay narito sa Cavite at pare-parehas na pinamunuan o pinamunuan o kung hindi man namuno ay laging kasangkot si General Emilio Aguinaldo at iba pang mga general dito sa Cavite. Okay, so narito pa rin ang ating pagninilay. Para sa ating pagtataya, pumili ng isa sa mga gawain sa ibaba at ilahad ang iyong kasagutan sa pangunahing tanong. So paano natin ipagtatanggol ang ating bansa sa oras ng digmaan? So yung unang gawain, bilang isang mahusay na pintor, gumuhit ng serye ng mga larawan at ipakita rito kung paano natin ipagtatanggol ang ating bansa sa oras ng digmaan. Para sa ikalawang gawain naman, isiping isa kang periodista, sumulat ng editorial at ihayag sa mga mambabasa kung paano natin ipagtatanggol ang ating bansa sa oras ng digmaan. At gawain 3, lumikha ng isang awit. Ipahayag naman sa awit ang mga dapat gawin kung paano natin ipagtanggol ang ating bansa sa oras ng digmaan. At narito ang gagamiting rubrik sa pagmamarka ng iyong gawain. Para naman sa hakbang sa pagsulong, so meron tayong 5 katanungan dito na may kinalaman sa ating mga ginawa kaninang mga meta card, yung mga labanan na ating pinag-aralan. Para sa ika-4 na sesyon, sa inyong panimulang gawain, balikan muli ang napag-aralang konsepto tungkol sa pagsisimula ng himagsikang Pilipino gamit ang storyboard at isulat ang mga kaalamang natutunan mula sa aralin. Yan, so ito yung mga labanan sa pagsisimula ng himagsikang Pilipino, yung una nating tinalakay. So narito narito muli ang mga iyon. So labanan ng Binakayan, labanan ng Zapote Bridge, at ang labanan sa Pasong Santol. So ang Pasong Santol sa ngayon ay nasa Imus, Hindi ko lang din sigurado kung meron din mang Pasong Santol sa Bacoor, pero batay sa aking pagkakaalam, ang Pasong Santol ay narito sa Imus. Para sa ating pagtataya, bilugan ang titik ng tamang sagot. At para naman sa mga kasagutan, narito po at inyong balikan kung wasto ba ang inyong naging tugon sa ating pagtataya. At para sa ating hakbang pasulong, sagutin ang mga sumusunod na katanungan at isulat ang inyong sagot sa loob ng kahon. So ano ang naranasan mo? So habang ginagawa mo ang mga gawain sa pagkatuto? At ano ang naramdaman nang malaman ang tungkol sa mahalagang kaganapan sa mga labanan noong pagsisimula ng himagsikang Pilipino? At dito na nagwawakas ang ating aralin para sa Araling Panlipunan, unang termino, 2nd linggo. Ako si Teacher Aisa, nawa ay may natutunan kayo sa ating aralin sa videong ito. Maraming salamat, paalam!